Kung gusto nila akong patayin, kung hindi ako aamin. Hanggang sa nagpasya na ako, kaysa naman mamatay ako. Aamin na ako! Muli ngang namalagi si Boy sa bilangguan. Hanggang isang araw, Anak, bakit mo pa ginagawa to sa buhay mo? Nay, kayo po ang dahilan kung bakit nagkagantong buhay ko. Anak, Di dapat kayo nagpapababoy sa mga lalaki. kaya pala mo naman ginagawa yun para mapaayos ang buhay mo at mga kapatid mo. Nagkamali kayo. sa kabila nga ng lahat, ang ina nga lamang ni Boy ang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ina lamang ang bukod tanging maaaring magpalambot at dumuro ng kanyang puso. Gusto mo lumaya? Bakit? Ano magagawa niyo? Trabaho ka sa amin. Subalit wala namang mapagpipilian si Boy, kundi ang manatiling mamuhay sa karahasan habang ginigipit ng makasalanang lipunan. Walang pinipiling oras at lugar. Sa halagang 20,000 bawat ulo, walang kapuso-pusong pumapatay si Boy tuwing siya'y napag-uutusan ng politikong sadyang halang din ang kaluluwa. Idineklarang shoot to kill siya sa Bulacan, kung saan saang malayong probinsya na siya nagtago. Kaya naisipan niyang hanapin ang kanyang ama. Hindi pa ako nakilala ng tatay ko dahil matagal ka kami hindi nagkita. Nay! Tay! Naghanap ako ng pagmamahal dahil para bang lumiliit na ang mundong ginagalawan ko. 10 taon mula nang tinakasan niyo ako ng nanay mo. Tay, kalimutan na natin yun. Kamusta na nanay mo? Mga kapatid mo, kamusta na? Ayos lang. Ano ba talaga sadya mo sa akin? Tay, wala na akong matago ang iba eh. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Tara, sumama ka sa akin. Naramdaman nga ni Boy ang pagmamahal ng isang ama kahit sa sandaling iyon. Magkasangga na silang umangkas sa inog ng mundo ng mga tunay na kriminal. Ang tatay ko pala ay isang sindikato. Sabi niya sa akin, ayan yung mga kasama ko. Boy, tumakbo ka na. Papatayin nila ako. Sabi ko, kukuha ako ng taxi, baka maisakay ko siya. After 5 minutes, pagbalik ko doon sa pinangyarihan, nagkakagulo ng mga tao. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin. Hanggang sa hindi ko matanggap yung nangyari sa tatay ko. Dahil naman sa droga, pinagtangkaan ng kapwa niya drugista ang buhay ni Boy. Napilitan siyang bumalik sa Bulacan upang magpagaling sa bahay ng kanyang kapatid. Muli siyang nadakip at muli ring pinalalaya ng among politiko tuwing may ipinapapatay ito. Ngunit sa dami na ng kanyang nalalaman sa mga lihim ng politiko, siya naman ang ipinaligpit nito. May humintong tricycle driver, kumpare ko pala, dinala niya ako sa ospital, 1987, Huwebes Santo, alas 11 ng gabi. Halos 4 na ospital ang pinagdalan sa akin, pero tinanggihan ako. Noong madaling araw na yun ay sa Malolos Hospital.
Tinanggap ako sa ospital na yon. Inihiga lang ako sa mahabang bangko doon sa isang sulok ng ward. Tumutulo ang dugo ko doon sa simento. Yung boy ng ospital, sinahuran na lang ako ng plangganita na losa sa ilalim. At ilang beses ko siyang nakikitang nagtatapo ng dugo at ibinabalik niya uli doon sa ilalim. Mabilis ngang lumipas sa mga oras. Tuluyan ngang nanghina si Boy at nawalan ng malay. Pasado 1:00 ng hapon kinabukasan, Biyernes Santo, idineklara na ng doktor na patay na si Boy. Anong kung buhay pa ang ano ko? Hindi! Boy, Sabi nung doktor, alam mo, patay ka na talaga. Tignan mo kung anong oras na. 3:00 ng hapon, Biyernes Santo ngayon. Namatay si Kristo, nabuhay ka. Naalala ko ang salita ng Diyos na narinig ko sa isang pastor, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mula nga noon ay hinanap na ni Boy ang Panginoon. Natagpuan naman niya ito sa pamamagitan ng isang babaeng nagdala sa kanya sa pananambahan. 1992, tuluyan na ngang tinanggap ni Boy si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang unang salita na sinabi niya, kapatid, sino ka man? Kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Mahal pala ako ng Panginoon. Sa buhay namin ngayon, ang anak ko, 4, ang asawa ko, masaya kami. Ang nanay ko naman, maligaya rin ako dahil nakapag-asawa siya, magkasama silang naglilingkod sa Panginoon. Muli akong binuhay ng Diyos, hindi para paglingkuran ko ang aking sarili, kundi para paglingkuran ko siya. Upang patuloy pa ako makahanap ng mga kaluluwa na magbabalik loob sa Diyos. Ginagamit ako ng Panginoon ngayon sa iba't ibang lugar, iba't ibang church. Sa bilangguan, bumabalik ako, pero nangangaral ako ng salita ng Diyos. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang